Hi everyone! Welcome to Mystic Oracle Tarot PH. Mga supporters ko, thank you so much. Mga lovely subscribers ko, thank you sa lagi niyong pinapakita sa support sa akin. Yung viewers, welcome din po. Sana po bago niyo matapos panoorin itong reading na to, video na po ito, sana mag-subscribe din po kayo. Help me build up my channel back again. Please also everyone, i-share nyo yung mga yung mga readings ko. It will also help me na maka-attract na mga mag-subscribe din sa akin and yung viewers. And also for some this reading also na i-share nyo, no? Baka makatulong din for someone that na maka-resonate po nito. So, hindi lahat talaga makaka-resonate nito po yung readings ko po ito. Okay? So, leave it behind kung hindi kayo maka-resonate po. Oops. So, huwag niyong kalimutan everyone, mag-comment, subscribe, like din po kayo, okay? So, yung unang yung kanyo po is number 18, Moonflower. Sunod po, meron tayong number 46, Stargazer. Tapos, meron tayong Blood on the Moon, number 13. Meron tayong Supermoon. Meron tayong Black Moon, number 11. Okay. Number 18, Moonflower. Okay. Kung meron kayong matatanggap, no, or may nag-o-offer sa'yo na bagong challenges, bagong role, bagong responsibility na tatanggapin mo, kailangan mag-ready ka emotionally at maging matatag ka. Kasi ito ang klase na i-offer sa iyo na tatanggapin mo ay hindi basta-basta. Malaki to na role. Malaki tong responsibility. Okay? Number 46, Stargazer. Ito yung card na nagpaparemind po sa inyo na kailangan, with all your hard work, with all your emotionally na ready ka na talaga, no? Before mo tatanggapin to, kailangan pag-isipan mo, kaya ko ba ito? Kailangan matatag ka. Kailangan you have to be ready. Kasi like I said, mabigat no na responsibility. Baka mag-drown ka, baka hindi mo to kaya. Okay? Yun yung sinasabi dyan na energy nyo. So, before nyo kailangan na natanggapin yan, isip-isipan nyo talaga ng maraming beses. Okay, for the blood on the moon, ito naman ang energy na to, no, is this is an omen na along sa path mo, no, if you are going to accept this,
there's always na meron talaga na mai-encounter mo na hiccups lang naman siya, na troubles, conflicts sa sitwasyon na yan, okay? So, mag-ano ka lang, ito yung warning sign mo na be cautious ka lang talaga, okay? Mag-cautious ka, mag-ready ka, mag-ano ka. To be honest with you, hindi lang ang strength ang kailangan mo dito. You have to be emotionally prepared as well. Okay, yun yung sinasabi ko. More on emotionally prepared. If you're emotional type of person, nako, you really need to be ready. Keep asking yourself, kaya ko ba to? Kailangan ko ba ito na offer na ito na binigay sa akin? This is a big responsibility. It's a new big challenge. It's a very challenging na role na ito. Okay? Yun yung sinasabi. Kailangan prepared ka na ma-endure mo ang mga negative, not just positive, no, na ma-encounter mo. Okay. For supermoon number 12, ang sinasabi naman na energy to na ito ang sign kung ito ay tatanggapin mo na role na super challenging na role or responsibility, no? If you're taking that one, nasa tamang nasa tamang daan ka, nasa tamang desisyon. Tama ang desisyon mo. Okay? With all your hard work, with all your endurance, maging positive ka lang, magiging strong ka lang, you will be triumphant in the end. Magiging victorious ka, magiging successful ka. Okay? Yun yung ang sinasabi po. Black Moon, ang energy na po ito ay, ito na yung opportunity mo, ito na yung chance mo, kung ano man yung offer na i-offer sa iyo. And this is also a progress na card, na energy na ito. Okay, magpa-progress ka, ito din ang magbibigay sa iyo progress sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Okay, if this is if you are striving with ng ambition ka talaga, no, to have a new role, no, na for example only na maging maging ina ka, so magigampanan mo yan as a mother. Kung kung o-offeran ka na magiging manager ka sa isang malaking for example supermarket, or nasa mall na supermarket, ikaw ang new manager, ikaw yung pinopromote, yan, super gampanan mo yan siya. Kasi yun ang magbibigay ng progress, yun ang magbibigay ng bagong daan sa sa career mo. Okay? So, whoever is going to resonate this, ikaw lang ang nakakaalam kung ano yung matatanggap na responsibility, role mo. Okay? Now, we'll get another card. Okay. Okay. Meron tayong number 28, Sabat. Meron tayong number 23, Lucky Star. I feel like this one is a dream catcher as well. Tingnan mo yung design niya. Parang dream catcher din siya. Maganda. It's a good sign. Meron tayong number 24, Arcturus. Okay. Number 28. Okay. Ito, ang energy na po ito, no, na
energy na the more na magiging hard yung ano mo no, encounter sa sitwasyon mo no, magiging difficulty no, yung hirap ka. Sinasabihan, yung energy na advice po sa inyo na mag-ano ka lang, do not stop if you're praying, do not stop praying. Continue, magpatuloy ka, mag-communicate sa Panginoon. Okay? This is also a card that the more you communicate, the more you pray, magiging deep yung ano mo, deep yung commitment mo, deep yung communication mo sa Panginoon, sa divine universe, spiritually. Okay? Magiging even more na, kung hindi ka pala prayer, no, yung hindi ka masyadong nagpipray, this is the time that you will learn na makipag-communicate ka lagi kasi mabigat to na role eh. Mabigat ang role na binigay ni Lord sa'yo. Kasi gusto niya na you have to give more time, you have to give more communication, pinapapray ka. Communication through prayers. Okay? Yun yung sinasabi niya. Gusto niya na tatawag ka sa Kanya. Wag mo siyang, gusto niya na bigyan mo siya ng, kung kunti lang ang oras ang binigay mo, gusto niya na bigyan mo siya pa ng more na oras. Yun yung energy mo yan dyan. Okay? Yun yung sinasabi po sa iyo. Okay. Number 23, meron tayong lucky star. Ito ay, ito yung dream catcher. Di ba ang dream catcher? I'm not quite too sure about dream catcher. Yun yung nagka-catch sa dream mo na magiging totoo. So, this is also a wish card. Okay? This is a wish card na you can, this is probably one of your dreams, no, na ni-wish mo na makuha mo yan. So, this is also a confirmation. Okay. This is also a good fortune na energy as well. Okay? Number 24, yun na nga, through prayers, no, through sa papanangalangin mo, no, pag lagi mong tinatawag si Lord, no, naandyan sila sa iyo. Nandyan yung pamilya mo, nandyan si Lord, nandyan ang guardian angel, nagsusuporta sa iyo, nagbibigay sa iyo ng support. Hindi ka nila pinapabayaan, hindi ka nila iniwan. Nandyan sila sa iyo. Nakatutok lang sila sa iyo. Okay? Okay, ano pa? Okay, meron pa ba? Okay. Okay, meron tayong tatlo. Let's take a look. Okay. Meron tayong unicorn moon. Wow. Number 37. Dito natin siya ilagay. Okay. Meron tayong number 48, nightshade. Okay. Move natin. Kasi hindi ka siya sa camera. Sorry. Yun. Meron tayong night owl. Okay. Number 37, unicorn. Ang ganda ng ano niyan. It's a very good card. Ito yung card na nag-hope ka na
how do you call this one? This is the card that you are hoping na ma-manifest mo na siya agad, no? Na makukuha mo na siya agad, na magiging tagumpay ka. Okay? This is also to remind you, this is also a card to remind you na kalmado ka lang, huwag kang magpadalos-dalos, no? Kung merong ma-encounter ka na negative, na may nagagalit or whatever is that, no? Kalmado ka lang daw, okay? Kalmado ka lang, huwag mo daw kalimutan sa sarili mo na you are in the path for a good reason. Yun ang pinili mo, yun ang gusto mo, yun ang wish mo. Okay? Yun yung sinasabi niya dyan, okay? Lahat naman, whatever is your wish is this is na kaya mo to, okay? It's not impossible na hindi mo siya makuha. Okay? All things are possible with all your, basta mag-ready ka lang. Emotionally, spiritually, mentally, ready ka talaga. Kailangan maging matatag ka. Okay? Because all sorts of things, mai-encounter mo. Talagang iiyak ka, talagang ka, crawl ka talaga nito. There are times na maging malungkot ka, maging ka, there are times na masaya din ikaw, there are times na kinakabahan ka, there are times na kinu-question mo sarili mo na, no, sometimes, okay? So, these are the emotional things na iisip mo na you are questioning it to yourself. So, sa sarili mo lang naman siya. Okay ba? I'm telling you, you're in the right path. You're in the right path. Nasa tamang path ka. Kasi ito ang gusto mo, ito ang binigyan ni Lord sa iyo. Magiging ka lang, magiging matatag ka lang, okay? Continue to believe, okay? Continue to believe, have faith naman sa ability mo na kaya mo yan, okay? Na kaya mo yan. You have the power, you have the will na to rule this, to run this, whatever is that role that you are, okay? Kaya mo yan, okay? Number 48. Ito yung sinasabi ko sa iyo na there are times na magiging feel sad ka, no? Kine-question mo yung sarili mo. Okay? Do not let yourself wag mo siyang intindihin mo siya, accept it, embrace it, pero let it go. Kasi yun na nga sinasabi nila, may yin at yang, may positive, negative para mag-balance ka. Okay? This is where this energy will also help you to learn, no? To learn or to gain wisdom. Okay? This is also where you get ito yung mahahanap mo ang ang something na hindi mo maintindihan ba yung feeling mo na bakit ako iintindihin ko to yung mga tao na ito? Bakit iintindihin ko to yung mga toxic na sitwasyon na ito? Well, it is up to you, okay? Depende yan sa iyo, okay? For this energy kasi sinasabi na may panahon talaga na darating na if you feel that way, then accept it, embrace it, let go. Huwag mo silang intindihin. Okay? Hindi naman sila ang nagdudurusa eh. Hindi naman sila ang nag-aano sa iyo nag-accept ng role na ito. Ikaw naman ang tumatakbo ng role na ito. Ikaw ang tumatakbo sa buhay mo. Ikaw naman tumatakbo ng sitwasyon na ito. So, wag mo lang silang pansinin. Accept it and learn it that it's something na ang mga tao talaga, no, that's where you find na even your colleague, that's where you find out, that's where you learn na matutunan mo siya na, ito palang klaseng tao, they were so good to me. Tapos behind my back,
'di ba, nakuha, inofera na ako, iba na sila makapagtrato sa akin. Oh. So, see, this is also a learning, a wisdom card. Like this one, the night owl. Okay? The night owls. This is something to do with your night shift 48. Connect to yung dalawa, okay? These two will give you something to learn, no? Masakit man siya, iiyak ka talaga nito. Masakit kasi minsan iinsultuhin ka pa. Minsan sa pagtalikod mo pa lang, iba-iba na ang sinasabi sa iyo. Okay? Minsan pa nga, pag may magreklamo, no, for example, if this is something to do with being a manager, no, na inofferan ka na role sa supermarket or in a boutique or something, behind your back yung mga staff mo. Kasi, pag anuhin ka ng mga staff mo, pag-uusapan ka, no, may nagreklamo lang na customer, blah, 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 tapos, sasabihin ka na, hindi naman marunong mag-handle na ito, ganun, yung mga ganyan na mga negativity. Huwag mo silang pansinin. Nagsiselos lang yan sila, insecure lang yan sila sa iyo. Okay? Kasi feel nila mas sila sa iyo, mas maganda sila mag-run ng business, or mas sila ang maganda magtakbo dyan sa mo. Mas better sila sa'yo. That's what I'm trying to say. Okay? Isip nila na mas better sila sa iyo. Kaya ginaganyan ka. Don't worry about it. That's part of your negativity, toxic. Mag-caution ka lang, mag-careful ka lang kasi baka isasabotage ka nila in little things. Okay? So, always pay attention to your environment. Pay attention sa little things, okay? Especially na bagong role, bagong responsibility, new challenges to sa iyo, okay? Kasi para magiging continue ka na magiging successful ka, continue ka na magiging Maganda naman talaga laging aware ka sa sarili mo at saka sa environment mo. Okay? This is part of your hardship that you have to go through. Okay? You need to handle it properly. Kasi ito na yung mga sign na binigay ni Lord sa'yo. Sure, ibibigay ni Lord sa'yo, but you have to go through hardship first. Magiging ka talaga. Hindi to basta-basta. You have to go through a lot na iiyak ka talaga, kukwestiyonin ka sa sarili mo, kukwestiyonin ka pati ng higher ups mo, big boss mo, na, bakit hindi ito mo ginampanan? Ginampanan mo ba ito? Minsan, sasabihin, you will receive with good compliments as well. At the same time, yun yung mga mo, okay? Pagsubok na binibigay sa'yo. Part lang yan. Okay? You've got lots of compliments, you've got lots of bad naman din. Okay? Yun yung mo yan, energy mo yan. Kaya sa umpisa pala, no, sinabihan ka na, kailangan mag-ready ka na maging matatag ka emotionally, spiritually, mentally. Yun yung sinasabi dyan, magiging matatag ka. You needed your strength here. Okay. Okay, meron tayo. I feel like this is the last energy na energy na na-connect ko. So, they might be. We'll see. Meron tayong new moon, number 2. New moon. Ang ganda ng energy na ito. Ang ganda ng card na ito po. Ito po ay blessing. Ito po yung positive na energy, positive na card. Ito yung card that you have. This is it. Ito na yung fresh start mo to get this new role, to take this challenge, responsibility. Ito yung magbibigay sa iyo ng fresh start. If this is a career, ito na yung career mo na inaantay mo for a longer period.
yun nga lang, big responsibility nga siya. Big responsibility. Big challenge. So, ito yung nagbibigay sa'yo ng panibago sa ano mo, sa career mo, if this is a career. This is a really a good card. You have a good energy, but with a warning, no, na hindi lahat ng readings, no, na bibigyan ka ng warning sign. It's really good kasi nakalantad talaga siya, no, in sequence talaga siya, na sunod-sunod na. Bibigay nga sa'yo, pero magiging ano ka lang talaga matatag, you have to be prepared, continue to pray na nandyan lagi si Lord sa iyo, guardian angel, family mo, some of your friends, no, supportive sa iyo. Okay, nandyan sila sa iyo. So, hindi ka alone. This path, no? This path, this responsibility, this is it. This is your new fresh start. Ito yung makapabago sa ano mo, sa kapirahan mo, sa sitwasyon mo when it comes to your if this is a career, if this is a business, or whatever role that you have to natatanggapin mo. Okay? This is really a good one. It's a beautiful readings kasi binigyan ka na talaga ng sign, binigyan ka pa talaga na kaya mo yan, you're in the right path, this is yours. This reading belongs to you, whoever can resonate it. That's all I have for you today. Yan lang talaga makunik ko na energy. I hope you enjoyed this reading. I hope na merong makaresonate nito. I really have a strong feeling na meron talaga. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang lima. But there are some of you makaresonate nito. Strong yung energy ko nito eh. Ang ganda ng reading nyo. Yeah, that's all I have for you today, and I hope you enjoyed this reading. I will see you in my next reading. Bye for now, everyone.